So, ito naman ang aking sigurong takeaway para sa ating nabasa sa Exodo 10. Siguro yung tumatak sa akin ay itong ano sa chapter 10 yung mga balang 'no. So, makikita natin dito kung paano pinadala ng Diyos yung mga balang sa Ehipto sa pamamagitan ng hangin. So, pinalakas niya yung hangin, tapos parang pumunta doon, sabay ng malakas na hangin, pumunta doon yung mga balang hanggang sa napunta sila doon sa Ehipto. At tapos yung pinalis naman ni Yahweh, binago naman ni Yahweh ang takbo ng hangin. Sabi dito sa chapter 10 verse 19, "Pinihip niyang malakas na hangin mula kanluran at tinangay ito ang lahat ng balang papunta sa dagat na pula." So dito natin makikita 'no, na ang Diyos ang may-ari ng lahat. Siya yung sinusunod kahit ng mga hangin 'no. Walang imposible sa Diyos. Grabe yung miracle na ginawa niya dito. Na kung talagang iisipin natin at isa sa puso, makikilala natin na grabe yung Diyos na pinaglilingkuran at siya yung Diyos na buhay. At, napakaganda dito 'no, 'pag pinili ka ng Diyos, hindi ka talaga bibigyan ng parusa. Ito yung lesson na yung mga Israelita, hindi sila kahit isang balang walang napunta doon sa lupain. Kahit na yung Goshen ay nasa loob ng Egypt, 'di ba? Alam ng Diyos yung ginagawa niya. Alam ng Diyos kung paano niya protektahan yung anak niya. Grabe naman. At tapos dito yung namatay yung sa chapter 11 namatay yung mga panganay na anak ng mga Egyptian 'no. Talagang lagi nating nababasa sa Bible yung importance ng panganay na anak na lalaki, panganay na anak. Lagi yung nakalagay, ah, sa Bible. At isa pa dito sa ano, dito makikita mo sa chapter 11 verse 7, letter B, sabi dito, "Ngunit ang mga Israelita maging ang kanilang mga hayop ay hindi man lamang tatahulan ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at mga Ehipsyo." So, hanggang ngayon, ah, makikita natin yung importance ng Diyos sa mga taga-Israel. So, kahit hanggang ngayon 'di ba, kabila yung giyera sa kanila as in may mga pagkakataon sa history na halos wala nang natira sa kanila. Pero hindi pa rin sila mabubura sa mapa kasi iba yung pagtingin sa kanila. Makikita mo 'di ba yung Egypt winas din ni Lord kahit na laging laging lagi kasi yung Egypt kung makikita mo sa Bible na lagi siyang takbuhan ng mga Israelita kagaya ng panahon ni Joseph 'di ba, ni Jacob naging takbuhan siya ng mga Israelita para nandoon sila for 430 years nandoon sila 430 years, grabe naman. Yung Israelita nanirahan sila sa Egypt. Tapos umalis sila doon, bumalik sila sa Canaan, yung promised land. Tapos yung sa panahon ni Jesus, si Jesus nagnirahan din siya sa Egypt. Nung hinahabol siya nung yung balak niya patayin nung hari, nanirahan din siya sa Egypt hanggang sa mamatay din yung kaaway niya. Kaya siguro kahit na papaano, bless din ni Lord, hindi nawala sa panahon natin ngayon yung Egypt, 'di ba? Hindi kagaya ng ibang mga mga lugar na nasabi dito sa Old Testament kagaya ng mga Canaan, yung mga Persia. Ngayon wala na sila sa current na bansa. So, naburas sila, nagkaroon ng panibagong panibagong mga lugar or panibagong country. So, ibig sabihin pinagpalad pa din ng Diyos ang Egypt kasi ginagamit ng Diyos ang Egypt somehow sa pagtatago 'no. Tapos itong sa chapter 12 na yung Pasko, ito yung naging hanggang ngayon ay pa din siya ng mga Israelites. So, ito yung patunay na itong Bible hindi siya storytelling kundi siya ay history. Siya ay nangyari at makikita natin na ang Diyos ng Israel ay ang Diyos na totoong Diyos. Dito din sa
chapter 12 verse 12, sabi dito, "At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto, ako si Yahweh." Sabi dito, "Sa gabing iyon lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan ng Ehipto, ako si Yahweh." Ang Egypt kasi talagang madami silang mga Diyos-Diyosan. Kahit ngayon kung magre-research tayo ng history ng Egypt, madami silang mga Diyos-Diyosan na, sinasamba. Parang lahat, kahit hayop, halaman, 'no, 'di ba madami talaga silang, ah, Diyos-Diyosan. Kaya kung makikita mo dito sa simula sa mga salot, alam ko parang ano 'tong salot, 10, 10 itong salot. So itong 10 na salot nito, 'di ba may pinadalaang Diyos na mga langaw, mga kitong, yung mga gano'n. Kasi may mga ano yun, may mga equivalent siya na Diyos, kagaya ng parang namatay yung mga hayop. So, parang, parang sinaparusahan ng Diyos yung Diyos-Diyosan nila na pagsamba nila sa hayop. Parang kasi yung mga hayop nila pinagpe-pray nila sa isang Diyos na hayop din, gano'n yung ginagawa ng Egyptian. Kaya parang pinakita doon ng Diyos na yung Diyos ninyo na hayop, yung Diyos-Diyosan ninyo na hayop, wala siyang magagawa kapag pinatay ko yung mga hayop na ito. So, 'di ba kung ikaw nandoon, isa kang Egyptian, ta's yung hayop mo nagkasakit. Dun ka didiretso sa parang Diyos-Diyosan niyo na hayop para ipag-pray yung hayop. So, yung time na yun, yung napatay yung lahat ng hayop, nakikita nila na hindi totoo yung Diyos na pinaglilingkuran nila kasi hindi kayang pagalingin ng Diyos-Diyosan nila yung mga hayop na namatay. So, ganun din yung nangyari sa iba pang may mga balang, marami silang mga Diyos-Diyosan at yun part ng pagpaparusa ng Diyos sa Egyptian dahil magkaroon sila ng ibang Diyos maliban sa totoong Diyos is yung parusahan din yung mga Diyos-Diyosan para ipakita, gano'n din grasya din siguro ng Diyos yun yung mga nangyari sa Egypt na para pinakita sa kanila kung sino talaga ang totoong Diyos 'no. Kasi yung Diyos ng Israel hindi siya yung Diyos na para sa Israel lang, siya yung Diyos ng mga Diyos ng buong mundo. So, dapat siyang purihin regardless of anong nationality mo, regardless of Egypt ka or Israelites, kailangan mo siyang purihin kasi siya ang totoo na Diyos. At dito din sa ano 'no, 12 sa chapter 12 verse 36, ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingi ng mga Israelita sapagkat niloob na ni Yahweh na sila'y igalang ng mga tao. So, minsan yung paggalang sa atin ng mga tao, kalooban ni Yahweh. Gumagawa ang paraan ng Diyos para, 'di ba, igalang sila. Kahit nga sabi dito, kahit yung mga Israelita ay sila Moises at Aaron, malaki yung paggalang sa kanila nung mga tauhan ng Pharaon, yung mga Egyptian, kaya sinunod sila. Siguro din dun sa mga himala na ginawa niya, malaki yung kanilang respeto. Yun siguro din yung way 'no. Minsan 'di ba parang nakakatakot na maging kagaya ni Moises na share ng gospel, pero at the same time, ito din siguro yung ano ng Diyos na 'pag sinugo ka ng Diyos, gagawa ang Diyos ng paraan para ikaw ay igalang regardless kung sino ka, regardless kung ano yung katayuan mo, igagalang ka ng tao kasi nilalagay ng Diyos yung paggalang sa kanilang puso para sila ay, makinig ng salita ng Diyos galing sa'yo. Talagang ang ganda. Tapos dun nakalagay, 600,000 ang mga lalaki, 600,000. So, ang 600,000 ay 600. So, ito kasi yung mga lalaki lang. So, kung titingnan mo kung lahat ng lalaki yun ay may asawa, ta's yung lahat ng anak may anak na tig-iisa or dalawa, marami sila. Ang haba ng tinira nila dito, 430 years sila nasa Egyptian. So, ibig sabihin 430 years na namatay si Joseph. Kasi yun yung wait time na maka-calculate natin yan, eh. So, yan lang siguro yung aking takeaway dito sa chapter 10 to 12.